Hallelujah, 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 Hallelujah. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, at napakaganda na sa pagsasariwa natin ng ating debosyon, kasama natin ang ating mahal na ina, na siyang unang may debosyon kay Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sabi ko nga ho, kung meron unang deboto, unang alagad, walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria, na hindi humihiwalay sa kanyang anak, na ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ng inang nagdadalamhati. Bagamat nagdadalamhati, ay siya rin ay kahati sa kagalakan at kaluwalhatian ni Jesus Nazareno. Kaya't parangalan din natin ang ating mahal na ina. Siguro po ay makailang ulit nyo na rin narinig para lang maipakita natin ang pinagdaanan ng ating mahal na ina. Ang epekto nito, marahil ay narinig nyo na sa ibang pari ang isang pagdinilay na hango sa isang pelikula na sabi nga daw po, pag ang isang asawa nawalan ng kabiyak niya, ang tawag sa kanya ay biyudo o biyuda. Ang isang anak na mawalan ng magulang, ang tawag sa kanya ay ulila.
Ngunit ang isang magulang, lalo na ang isang ina, na mawalan ng anak, ano raw ang tawag? Wala tayong maisip, di po ba? Kasabi nga daw sa pelikulang yun, walang kataga na maibibigay natin sa isang magulang na nawalan ng anak sapagkat walang salitang makatutumbas sa hapis at dusa sa karanasan ng isang magulang na mawalan ng anak. Kaya walang salitang makatutumbas sa isang mawalan ng anak. Siguro sa nagsisimba ngayon, merong ditong nawalan ng anak. Katulad ng mahal na Birhen. At di ba meron din tayong kasabihan, ang anak ang siyang dapat maglilibing sa kanyang magulang. Hindi ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Kaya nga't napakalaking dagok at dusa sa isang magulang ang maranasan ito. Ngunit ngayon ipinapakita sa atin mayroong makikiramay, mayroong nakaranas ng ganong uring dalamhati sa buhay. At yun ay walang iba kung hindi ang ating mahal na Birheng Maria. Siya, siguro nga ho, binigyan siya ng napakagandang biyaya na maging ina ng Diyos. Napakalaking kagalakan na maging tagapagdala ng tagapagligtas ng sanlibutan. Ngunit siya rin ay binigyan ng isang misyon para lamang sa mga matatapang at matatag na babae ang maging saksi din sa pagdurusa at kamatayan ng kanyang anak. Hindi ang magulang ang dapat naglilibing at nakikitang namatay ang kanyang anak. Ngunit yun ay dinanas ni Maria. At hindi lang yun, mas masakit kung ang alam mo, ang anak mo, walang ginawang masama. Ang anak mo, ang ginawa lamang ay tumulong sa kapwa. Ang anak mo, ang ginanap lang ay ang kalooban ng Diyos. At makita mong pinararatangan siya ng kasinungalingan. Binabato siya ng kung ano-anong mga paratang. Inaalimura siya, inaalipusta siya ng mga tao, lalo tigit maging na mga taong tinulungan niya at minahal niya. At nakita din niya nung siya'y nasa paanan ng krus, nagkalasan, nag-iwanan ang mga taong nagsabing kaibigan nila si Jesus Nazareno. O anong dagok ang naramdaman ng ating mahal na ina? Ang inang nagdadalamhati. Nakita niyo po yung salitang yon, hati. Nakihati ang mahal na ina sa lahat ng bagay kay Jesus Nazareno. Kaya nga po siya ang bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Nakihati siya sa lahat. Nakihati siya sa kagalakan ni Jesus Nazareno. Nakihati siya sa pagdurusa ni Jesus Nazareno. Nakihati siya sa misyon ni Jesus Nazareno. Lahat ng bagay, nakikihati siya. Tayo po kaya nakikihati din sa lahat
ukol-ukol kay Jesus Nazareno? Baka naman, di po ba, meron tayong mga kaibigan nakikihati sa atin pag masaya. Kaya nga sabi nga, pag nanalo ang isang tao, ang daming kamag-anak, ang daming kaibigan, ang daming nakikihati. Naranasan niyo siguro yun nung ikaw ang nasa ibabaw, nung ikaw ang sagana, nung ikaw ang masaya, ang daming nakikihati, ang daming kadamay. Pero nung ikaw na ang nasa baba, ikaw na ang walang-wala, ikaw na ang nagdurusa, nandyan pa rin ba kaya yung mga nakikihati at nakikiramay? Ang ating mahal na ina, hindi namimili ng pakikihati at pakikiramay. Lahat ng daladala, lahat kay Jesus Nazareno, nakihati siya. At yun ang ipagdasal natin. Tayo na nagsasabi ring mga deboto, mga alagad, mga kaibigan ni Jesus Nazareno, makihati din sa Kanya. At ano ba ang pinaghatian nila? Ano yung buong pusong nakihati si Maria kay Jesus Nazareno? Habang siya'y nakabayubay sa krus, tinitignan si Jesus Nazareno ni Maria. Nagdadalamhati siya. Nagdadalamhati siya sa kasalanang ginawa ng mga tao sa kanyang anak. Hindi lang siya nagdadalamhati para kay Jesus. Nagdadalamhati din siya para sa atin. Hindi galit ang kanyang nararanasan sa mga taong gumawa ng ganoon sa kanyang anak. Gumawa ng mga karimarimarin, kadusa-dusang mga bagay sa kanyang mga anak. Nagdalamhati siya sa kasalanan. Kaya nakikita ninyo kadalasan, nakatindig lang ang mahal na ina. Hindi siya naglulupasay. Hindi siya nakatingin do sa mga taong nanakit sa kanyang mga anak at pinagmumura niya at kinagagalitan niya. Hindi. Tahimik siyang nasa paanan ng krus sapagkat nagdadalamhati siya sa kasalanang ginawa ng tao. Kaya rin ho ba datin din magdalamhati sa harap ng kasalanan? Kapag nakikita natin, inaalimura si Jesus Nazareno, pinagtatawanan at ginagawang katatawanan si Jesus Nazareno, hindi na ginagalang ang Diyos. Nagdadalamhati pa rin ba tayo? O hindi na tayo nakakaramdam ng anuman? Baliwala sa atin kung hindi ginagalang si Jesus Nazareno, kung hindi na siya minamahal, hindi na siya sinusunod. At hindi lang kay Jesus Nazareno, sapagkat tayong lahat, katawan ni Kristo, nagdadalamhati din ba tayo sa pagdurusa ng ating kapwa, sa kasalanang ginagawa sa ating kapwa, sa walang habas, na walang katarungang ginagawa sa ating kapwa? Pag pinapatay ba ang ating kapwa ng walang katarungan, nagdadalamhati pa rin ba tayo? Pag ninanakawan ng ating kapwa ang ating bayan, nagdadalamhati pa rin ba tayo? Pag nagpapakalat ng mga kasinungalingan, hindi lang sa isa't isa, kundi sa buong bayan at kasaysayan, nagdadalamhati pa rin ba tayo? Pag nakikita nating nagugutom, naghihirap ang ating kapwa, nagdadalamhati pa rin ba tayo? Ang mahal na ina, ang inang nagdadalamhati, nakiisa kay Jesus Nazareno at nakiisa sa sambayanan, sa simbahan ni Jesus Nazareno.
Kaya nga't nung nasa paanan ng krus si Jesus Nazareno, ipinagkatiwala din niya sa atin ang kanyang ina. At ipinagkatiwala niya sa kanyang ina ang simbahan. Narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Kaya nga't mga kapatid, kung meron ding taong nakikidalamhati sa atin, kung meron ding sumunod kay Jesus Nazareno na handang magpasan ng krus, kasama natin, walang iba kung hindi ang ating mahal na ina. At nawa katulad niya, tayo rin matutong makidalamhati upang sa gayoy, sa paghati natin sa krus ni Jesus Nazareno, makikihati din tayo sa tagumpay at kaluwalhatian ni Jesus Nazareno. Kahapon, kapistahan ng banal na krus, sabi ko po, huwag natin ihiwalay ang ating mga krus sa pag-ibig ni Jesus Nazareno. Kung meron mang hindi humiwalay kay Jesus Nazareno, walang iba kung hindi ang ating mahal na ina. Tayo rin nawa, huwag humiwalay kay Jesus Nazareno. Huwag humiwalay sa ating kapwa. Huwag humiwalay sa ating mahal na ina upang sama-sama tayong makaranas ng pagpapala ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng ating misa, magdasal po tayo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno at ating mahal na ina na nagdadalamhati. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito muli kami, pasan ng aming mga krus, at inaalay namin ito sa iyo, sapagkat ayaw naming humiwalay sa iyong krus. Ayaw naming humiwalay sa iyong pag-ibig at awa. Patawad po kung sa mga sandaling kami lumalayo sa iyo, lalo na kapag kami dumadaan din sa mga pagsubok sa buhay. Lumalayo kami minsan sa iyo kapag kami nagtatampo at sumasama ang loob. Ibalik niyo kami lagi. Mahal na inang nagdadalamhati, turuan niyo po kami na maging tapat kay Jesus Nazareno hanggang sa krus. Turuan niyo po kaming makadalamhati sa aming mga kapatid, sa aming mga kapwang nahihirapan din katulad ni Jesus Nazareno. Turuan niyo po kaming makiramay. Turuan niyo po kaming maging solusyon para maibsan din ang pagdadalamhati ng aming kapwa. Mahal na inang nagdadalamhati, kung dati-rati nasa paanan ka ng krus, ngayon, ikaw ay kasama ng iyong anak sa kanyang kaharian, sa kaluwalhatian. Samahan niyo po kami dini sa lupang kahapis-hapis upang sa pagdating ng panahon, kami rin katulad mo makihati sa tagumpay at kaluwalhatian ng iyong anak. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan at basbasan niyo po kami. Mahal na inang nagdadalamhati, ipanalangin niyo po kami. Amen. Amen.